Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Mga insidente ng pag-akyat bahay sa Pasig at panloloob sa Antipolo. Iisa lang daw ang salarin. Ang pagnanakaw ng suspect. Nahuli kam, kuyang akyat bahay. Ang tindi mo! Pangarap na magandang kinabukasan sa Poland ng dalawang lalaki na purnada dahil ang kanilang kausap, illegal recruiter daw pala. Fly away na sana, sumadsad pa. Ang in-expect na sir ba nga, makaka-abroad na ako tapos ito palang nangyari. Kasama ang resibo, nagsagawa ang CIDG ATCU ng isang entrapment operation upang madakip ang suspect. Matigil na kaya ang hindi umano'y paninilang ni ate? Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito, ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Isang lalaki ang tila pusang tahimik na umakyat at pumasok sa isang paupahan sa Pasig. Habang himbing ang lalaking tenant, tinangay nito ang cellphone, wallet at iba pang gamit. Mabuti na lamang huli sa CCTV ang buong pangyayari, kaya hindi magtatagal, huli ka na rin, kuya! Humingi ng tulong sa resibo si Rodel Abria, 30 taong gulang, ukol sa nangyaring pagnanakaw sa kanyang apartment sa Nagpayong, Barangay Pinagbukatan, Pasig City. Habang mahimbing ang tulog ni Rodel, makikitang bumukas ang bintana sa ikalawang palapag ng kanyang inuupahang silid. At ilang sandali pa, may pumasok na lalaki. Malapusa itong tumuntong sa lababo ng kusina at saka nilapitan ng biktimang si Rodel. Tila chinecheck ng suspect kung mahimbing ang tulog ni Rodel. Nang makasiguro, nagsimula na itong magkalungkat na mga pwede niyang manakaw. Bali yung pinulot niya po rito kala nila cellphone. Powerbank po yun. Batay sa timestamp ng CCTV video, ganap na 2:00 ng madaling araw naganap ang krimen. Makikita po ang suspect mula doon sa bintana, bumaba dito po sa mismong tulugan ng biktima. Susunod niyang kukunin ang wallet o ang pitaka ng biktima na nasa ilalim po ng kutsyon. Tila ba maaalimpungatan ang biktima? Babalikwas po siya mula sa pagkakahiga at ang suspect pumasok doon sa kabilang kwarto. Sa panayam ng resibo sa biktimang si Rodel at kanyang partner na si Janine matapos ang insidente, wala raw siyang kamalay-malay na nilooban na pala siya. Iniintay ko yung alarm ng cellphone ko. Kinapa ako sa tabi ko, sa gilid ng kutsyon. Wala. Tulad ng wallet ko, wala doon. Doon ako humingi ng tulong sa may-ari ng bahay na para kontakin siya, makita sa CCTV footage yung nangyari. Kasi doon ko na-confirma na may pumasok na sa bahay. Nang i-upload nila ang video, nalaman nilang may nakakakilala pala sa suspect. May mga nagtitip kung nasaan siya. May mga nagsisend po ng video, katulad nung nakaraan, nasa Kalawaan daw po siya. Susunod! Mula nang maitala ang insidente na nakawan sa residential property na ito sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Isa pang insidente ng pagnanakaw ang naitala naman at nai-report sa mga otoridad sa lungsod ng Antipolo. Abangan mamaya, pangarap na magandang kinabukasan sa Poland ng dalawang lalaki na purnada dahil ang kanilang kausap, illegal recruiter daw pala. Fly away na sana, sumadsad pa. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. 3 araw makalipas ang paloloob, minabuti na nilang pumunta sa presinto. Kaya noong September 25, 2023, kasama ang resibo, nagpunta sa PNP Pasig City sina Rodel at ang kanyang partner para magsampa ng kaso. Pero ilang sandali pa ang lumipas, dumating ang ina ng suspect. Sinubukan naming makapanayam ang ina pero tumanggi siyang magbigay ng anumang pakayag. Pero ayon sa kanya, hindi raw siya pumunta para depensa ng anak, kundi para tumulong na maipakulong na raw ito. Hindi po ako natulong sa anak ko kasi gusto ko talaga po makulong yung anak ko. Napag-alaman ng resibo na naglapas-pasok na pala sa kulungan ang suspect na kinilalang si Ronel Baltasar. Nakasuhan na siya noon ng resistance and disobedience to person of authority.
Lahat tayo may pagkakataon magbago eh. Baka doon sa gagawin natin yun, doon siya magbago. Para hindi na rin po mangyari sa iba yung ginawa niya. Hindi raw sumipot noon ang suspect sa mga pagdinig, kaya nitong January 16, 2024, naglabas na ng warrant of arrest sa Pasig City RTC Branch number 71 laban sa kanya, pero ang suspect, no show pa rin daw. Pakituro mo nga sa akin. Sa camera natin, nasan yung mga CCTV camera kung nakalagay? Andito po yung camera. Ayun. Dito po siya unang nakita. Humigit kumulang 1 buwan mula nang maitala ang insidente na nakawan sa residential property na ito sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Isa pang insidente ng pagnanakaw ang naitala naman at nai-report sa mga otoridad sa lungsod ng Antipolo. 1 buwan matapos ang pag-akyat bahay ni Baltasar sa Pasig City, isa namang panluloob ang nangyari sa Cogyo, Antipolo. Kwento ng biktimang si Police Staff Sergeant Gilbert Arquero, October 13, 2023. Umuwi siya galing ng duty sa Antipolo Police Station No. 2. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang nawawala ang kanyang aircon na inilapag niya sa sahig. Napansin ko yung aking aircon na tinanggal ko pansamantala na nakalagay sa labas ng aming bahay, nawawala. Nagtanong-tanong ako, una doon sa asawa ko, wala daw silang nakita kung sino kumuha. Kaya nagtaka po ako. Sa kanyang pag-iimbestiga, may ilan daw siyang kapitbahay na nakakita sa 2 lalaki na may bitbit na aircon palabas ng kanyang bahay. Nagtanong-tanong po ako sa kapitbahay hanggang sa nasalubong ko yung nakakita. Ayun, tinuro niya sa akin kung saan makikita yung 2 suspect. Dito po sa ilalim, dyan sila pumipwesto. Mga alas 3 po ng hapon nung kinuha nila yung aircon. Naabutan pa raw ni Gilbert na pinipira-piraso na ng mga ito ang kanyang aircon. Naibenta na nila yung ibang parte. Bali, wala na rin mapapakinabangan dun sa nakabalik kasi yung kaha na lang at saka yung mga hindi pa nila nababaklas. At dahil pasok pa sa 24 hours mula nang gawin ng krimen, si Sergeant Gilbert na rin ang tumayong arresting officer sa suspect na kinilalang si Reggie Baltasar. Nako mga kuya, pulis pa ang dinali nyo! Ang ginawa namin, dinala namin sa police station para sampan na lang ng kaso. Samantala, nagbagong taon na, pero patuloy pa rin daw na pinaghahanap ng Pasig Police ang suspect na si Ronel na nahuli kam ang pag-aakyat bahay. Susunod, natuklasan nila na may valid reason naman pala kung bakit hindi ito nakakadalo sa mga pagdinig. Kaya pala hindi namin siya mahanap. Pangarap na magandang kinabukasan sa Poland ng 2 lalaki na purnada dahil ang kanilang kausap, illegal recruiter daw pala. Sinabi ko sa sarili ko, mag-abroad na lang ako. Pag mahirap ka, sir, laki ka sa hirap, gagawin mo lahat talaga para maangat yung pamilya mo. Resibo, walang lusot ang may retraso. Resibo, walang lusot ang may retraso. Noong September 2023, humingi ng tulong sa resibo si Rodel Abria, 30 taong gulang, ukol sa nangyaring pagnanakaw sa kanyang apartment sa Nagpayong, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Makikita po ang suspect mula doon sa bintana, bumaba dito po sa mismong tulugan ng biktima. Susunod niyang kukunin ang wallet o ang pitaka ng biktima na nasa ilalim po ng kutsyon. Nagbagong taon na, pero patuloy pa rin daw na pinaghahanap ng Pasig Police ang suspect na si Ronel na nahuli kam ang pag-aakyat bahay. Kalaunan, natuklasan nila na may valid reason naman pala kung bakit hindi ito nakakadalo sa mga pagdinig. Kaya pala hindi namin siya mahanap. Siya na po ay nakakulong na po sa Antipolo City Jail. Napag-alaman ng mga pulis na ang lalaking kinasuhan ni Rodel ng robbery na si Ronel Baltasar at ang lalaking nakaharap sa kasong theft dahil sa pagnanakaw ng aircon ni Sergeant Gilbert na si Reggie Baltasar ay iisa lang. Yung warrant po na nilabas laban sa kanya ay sinerve po namin doon sa Antipolo City Jail. Sa kasong theft din po yun? Robbery po, robbery. Robbery naman. Opo. Gumamit po siya ng ibang pangalan doon sa Antipolo. Kaya lang, nung binalit po ng Pasig PNP, base ko sa kanyang pictures at sa description, sa mga tattoo sa kanyang katawan, ay na-confirm po namin na ito po ay isang tao lamang. Kaya naman itong February 27, 2024, inihain na kay Ronel/Reggie ang warrant of arrest sa loob mismo ng Antipolo City Jail. Kung ina-arrest na namin sa kaso
robbery. Sinubukan ng resibo na humingi ng pahintulot sa pamunuan ng Antipolo City Jail upang makapanayam si Baltasar pero tumanggi ang pasilidad at maging ang suspect. Ayon sa ilan ng suspect, pinagbabayaran na raw ng kanyang anak ang mga kasalanang nagawa nito. Pinagsisisihan niya kung ano man ang nagawa niya. Kung ano man ang ginagawa niya, gusto na raw po niya magbago. At ang mensahe ko po sa kanya, sana totoo yung na magbago na po siya. At wag naman niya kami nabigyan na ng kahiyan. Kung mapatunayang may sala sa kasong robbery, maaari siyang makulong ng 1 buwan hanggang 6 na taon. Kung makatuna namang guilty para sa kasong theft, nakaharap si Baltasar sa 1 buwan hanggang 12 taon sa bilangguan. Dalawang messenger rider sa Mindanao nakalina sa matamis na pangako ng isang recruiter ng alukin ng mas mabuting trabaho raw sa Poland matapos mangutang ng tig 15,000 pesos para raw maproseso ang kanilang paglipad. Nagulat sila nang malamang natanso pala sila ng recruiter. Ouch! Trabaho na! Naging bato pa! Trabaho ba kamo na may magandang kita? Sa kalagang 15,000 pesos, sigurado na raw ang kinabukasan mo sa Poland? Ito ang pangakong bumihag kina Bernard at Mark. Hindi nila tunay na pangalan noong nakaraang taon. Bilang mga messenger riders sa Mindanao, nangarap daw silang mangibang bansa para sa mas malaking kita. Law firm po ako, sir. Katulad po ng nag-aabot ng mga demand letter po. Ay panggasto din sa mga magulang din. Binibigyan ng mga suporta po, sir. Sa awa ng Diyos, okay naman sir kasi meron naman akong napagkukunan. Meron akong trabaho doon sir. Pagkain pang araw-araw, panggatas ng anak, diaper, mga kung ano ang kailangan sa anak. Natustusan naman yung mga pangangailangan sa pamilya pero hindi talaga sapat na sapat po. Taong 2023 nang makilala nila si Marie, hindi niya tunay na pangalan. Nakilala ko siya sa kasamahan ko po sir sa trabaho. Una kaming nagkausap niya through messenger lang po. Ayon sa dalawa, matindi raw ang convincing powers ni Marie. Kaya naman napayes daw agad sila sa offer nitong trabaho overseas. Na-convince ako sa kanya dahil sa yung salita niya parang smooth lang. Tulad ng if magbayad kayo, makakalipad kayo in this month. Meron siya mga picture na pinapakita niya na meron siyang aplikante na napalipad na niya. Tapos yung sa Facebook niya, makikita din namin sa kanila na meron siyang napapalipad. Ang offer, magbabayad sila ng 15,000 piso para makalipad. Kaya naman agad silang nangutang para matupad ang kanilang pangarap na mas magandang buhay. Yung pera na binayad ko sir, siniram ko lang po sa aking kapatid. Sinabi ko sa sarili ko, mag-abroad na lang ako. Kahit hindi ko gusto, pangarap ko talaga na maahon sila sa hirap. Pag mahirap ka sir, laki ka sa hirap, gagawin mo lahat talaga para maangat yung pamilya mo. Nang magkabayaran, lumipad pa Maynila ang dalawa kasama ang iba pang aplikante. At dito na tumambad sa kanila ang big reveal. Ang recruiter na si Marie, aba, bogus daw pala! Sabi niya, meron daw kaming accommodation dito sa Manila. Pero pagpunta namin dito, wala pala accommodation. Dahil sa nangyari, lalo raw naghirap sina Bernard at Mark. Sinubukan nilang tawagan si Marie, pero siya parang galit at kalaunay ng ghost na raw ito. Pero imbis na malugmok, piniling lumaban ni Mark at Bernard. Agad silang dumulog sa Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crime Unit o CIDG-ATCU para formal na magsampa ng reklamo. At para makumpirma kung konektado talaga si Marie sa dineklarang agency na kinabibilangan daw niya, nagtungo ang resibo sa opisina ng ahensya. Tayo po ay personal na tutungo ngayon sa tanggapan nitong recruitment agency para alamin kung talaga bang affiliated o konektado itong taong inirereklamo ng ating mga kababayang dumulog sa ating programa. Salamat po, tinaunlakan nyo kami. Brother sir, ano po ang pagpapatunay na maaari mong maipakita o banggitin sa amin ho na hindi ho talaga affiliated itong inirereklamong si alias Marie sa inyong ahensya?
Base po sa aming records sa DMW, sa listahan ng accredited na staff ng aming ahensya, hindi po kasama ang kanyang pangalan. Ang sabi po ni alias Marie, batay ho sa reklamong dinulog sa amin, sa halagang 15,000, 15,000 pesos makapagpapaalis daw siya ng aplikante patungong Poland. Ito ho ba may katotohanan? Hindi po. Malabo pa po sa suka ng tubayan. Hindi po totoo yan. At wag po kayong maniniwala doon. Ano ho ang mga palatandaan at pagpapatunay ng isang recruitment officer na sila po ay lehitimo? Yung mga certification ho ba yan? O meron ho ba mga proper identification po para hindi maloko na ating mga kababayan? Ang regulasyon po ng ating Department of Migrant Workers, bago po natin i-apply, i-accredit ang ating mga staff o recruiter man siya, ay kailangan po na muna natin magpasa para sa AIRB, Anti-Illegal Recruitment Branch. Kung para hindi kayo maloko, kailangan nyo pong makipagtransaksyon lamang sa loob ng opisina, at kung magbabayad man kayo, huwag nyo pong gagamitin kahit anuman pong transaksyon sa bangko bukod sa pangalan ng bank account ng isang ahensya na may kaukulang resibo. Sa nakuha ng resibo na certification mula sa Department of Migrant Workers o DMW, kumpirmado, hindi lisensyado at otorisado ang suspect na mag-recruit ng workers overseas. Kung hindi ka rito nagtatrabaho, where na you, Marie? Dahil sa mga ebidensyang hawak nila Bernard at Mark, kasama ang resibo, nagpasya ang CIDG-ATCU na magsagawa ng isang entrapment operation nang wala nang mabiktima pa ang suspect. Ayon sa isa sa mga complainant, may balansi pa raw siya kay Marie. Nakakaya naman, ano? Pagpunta ng complainant natin dito sa office, nalaman namin na patuloy silang hinihingan ng 3,000 para sa full payment ng processing fee. Which is doon yung mga personnel namin dito sa office na in-advisean sila na patuloy silang makipag-communicate. Ayon sa mga complainant natin, yung subject is lalapag dito sa Manila galing Mindanao on February 20. Kaya dahil diyan, ang game plan, makikipagkita ang complainant para ibigay ang kulang pa niyang bayad sa suspect. Nagbanman ang resibo at ang mga pulis sa paligid ng Quiapo Church. Pero si suspect, tila nagbago na ang isip. Masakit namang ulo niya kaya ayaw nang makipagkita. Maya-maya pa, si Madam Recruiter nagpalipat ng meeting place. Ang gusto, sa isang eskinita na lang daw magkita. Tagong-tago, Marie! Maya-maya pa nagkita na ang dalawa. Nang magkaabutan ng pera, agad na siyang inaresto ng ilang operatiba ng CIDG. Huwag ka na nagpapalila siya para hindi na tayo magkatuloy. Kabasama na karapatan mo, ha? Dinala agad siya sa CIDG-ATCU. Dito siya nakapanayam ng resibo at ayon sa kanya, ako po ay legal na recruitment, hindi po ako illegal na recruitment. Legit naman daw siya Totoo yung nakuha na 15,000 bawat isa sa kanila. Pero yun ang ginsabi ko sa kanila, yung complainant ko, ibabalik ko na lang yun. Wala akong ginawang masama, hindi ako nag-scam. Makakalabas din ako dito. Tutulungan ako ng Panginoon. Pero dahil sa testimonya ng mga biktima at ang mga pruwebang kanilang ipinakita, kinasuhan ang suspect ng violation of Republic Act 8042 o illegal recruitment at violation of Article 315 ng Revised Penal Code o Estafa. Kasalukuyan siyang nakadetain sa custodial facility ng CIDG-ATCU. Naharap siya sa 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong kung sakaling mapatulayang may sala. Dahil nahuli na si Marie, parang nabunutan daw ng tinik sina Mark at Bernard. Iisa lang daw ang mensahe nila sa kanilang pamilya na umasa sa kanilang pangingibang bansa. Sa aking partner na huwag kang mag-alala, okay lang ako dito. Mas solusyonan din natin ito. At tatapos sa itong problema na ito. Nay, tay, huwag kayong mag-alala sa akin. Nandito lang ako, lumalaban sa hustisya. Kita din tayo, nay, tay. Babalik ako ng Davao na buong buo. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may